And good afternoon. Good afternoon. Hi, Coach Alfie. Dinig po ba yung akin? Is it loud and clear? Hello, good afternoon. Ayan, narinig na. Okay. Ayun. Dinig din po ba yung akin? Good afternoon. Yes. Okay na, Jev. Ayun. Salamat naman. Kamusta po dyan, Coach Alfie? Sa amin ay brownout at medyo maalim sa akin. Ganda naman yung mo, yung background. Okay. Kala ko nasa hotel ka ngayon. Baka hindi natin masyadong rinig yung sobrang init dito. Opo, papalitan natin yung background natin. Kunyari, nasa Sofitel tayo. Pero ang totoo niyan, ako'y pinagpapawisan ng malaga dahil medyo mainit. Pero syempre, freelancer tayo, dapat ready. May backup tayo. Yes, kayo po, true, kamusta? no? Maalinsangan Pero ba okay dyan? lang yan kasi magpapa-ice cream naman si Miss Shari para sa'yo later. Wow, nice! Sige po, excited ako dyan. Okay. So, good afternoon po guys. So, we have another episode for our Friday pre-story. Ayan. So, if you are watching our FPS po, so kindly comment #live. So if you are watching live, and you can also watch the replay after this session. So comment po replay. Okay. So, ayan. Mag-start na po tayo, Jevin. Can you introduce our guest for today? Sige po. By the way, ako nga po pala si Jevy, no? And, ayun, let me remind you guys, every Friday, meron tayong praise stories. And, ayun, napaka-excited kong introduce yung guest natin for today. Kasi, sabi niya, consistency is the key. And yes, napaka-consistent talaga niya. Kasi, kahapon pa lang, nakapag-ready na siya, at nakapag-prep na siya, at na-PM na niya ako actually. So, di ba? Nakakatuwa na yung guest po natin for this afternoon, nakasama ko siya before sa isang Bible study. And this time, isi-celebrate natin yung interview niya regarding sa success. Ayan. So yes, no? Si Miss Allen, kala ko po nung una lalaki siya kasi Allen yung pangalan niya. 40 years old na siya. May dalawa na siyang kids. And yes, galing siya sa corporate before. And hulaan nyo, more than, almost 2 decades na siya sa industry ngayon. And hindi siya tumigil. Naghanap siya ng side hustle. And ngayon, eto, nasa freelancing na siya. So without further ado, please welcome Sis Allen. Ayan, magandang hapon po. Ayan. Yes, good afternoon, Miss Allen. Ayan, good afternoon. Kamusta po kayo? Okay lang. Ganyan ang sabi ko sa'yo, di ba, nag-leave of absence ako ngayon. Kinakabahan ba since nakapag-absent ka? Hindi naman. Nice. Hindi naman, excited lang. Okay, Miss Allen, taga-saan po kayo? Taga Isabel Leyte po. Actually, I'm from Ormoc City, and then, ayun, nakapagtrabaho ito sa Isabel, at ito na rin nagkaroon ng pamilya. Wow. Okay. Nung kayo po ay local na naglo-work dito, ilang oras po yung biyahe nyo usually sa work? Dito sa amin? Ngayon, malapit lang. Mga 5 to 10 minutes lang. Okay. Medyo malapit. Dahil yung company namin, meron siyang ino-offer na housing facility para dun sa mga supervisors at managers. Dito lang sa malapit sa company. Kaya, malapit lang. Sige po. Siguro start na natin, no, Coach Alfie, yung question and answer para hindi siya masyadong kabahan kasi kapag absent siya. So, sulitin natin yung araw niya for today, syempre.
Yes. Miss Allen. Okay, so kwentuhan mo naman kami, ano po yung backstory po ninyo bago kayo nag-proceed ng freelancing? Okay po. So, magandang hapon ulit po sa inyo, sa inyong lahat. Yun nga, ah, I'm Allen Gubalani, may dalawa po akong anak, married, tapos BS Accountancy graduate, and then hindi pinalat, maging CPA, pero nakapag-work pa rin sa corporate for almost 18 years now. And then, nung una kong pasok dun sa company is ano lang po ako nung accounts payable assistant. And then, na-transfer sa cost accounting, naging cost accountant. And then, ngayon po, naging accounts payable supervisor na po. So, bali, nung Yolanda po, nasira po yung planta namin during Typhoon Yolanda kasi parang ang bagsik ng bagyong yun. So, simula noon, hindi na po updated yung sahod namin hanggang nag-pandemic. Ng 5 months sahod namin. So, parang hindi na po okay yun. Kaya noong April 2021, nag-search po ako online ng mga online jobs na pwede kong gawin sa bahay kung wala pong pasok. Kasi nung pandemic, pinapa-leave po kami 30 days kung na-extend pa. So, parang free po yung time na yun. So, Paid po ba yun? ha? Paid po ba yun? Nung pinagle-leave kayo? Oo, paid. Paid po. Paid po. Hindi po pinapasok kasi nga pandemic. Baka maghawaan doon sa office. So, nung una, nung pag-search ko ng online jobs, una ko nakita yung pagiging VA. So, parang naganahan ako na pasukan yun kasi yun yung una nakita ko. So, nagpaalam po ako sa husband ko kung pwede ba ako mag-enroll noon. Sabi pa niya, okay lang ba? Kaya mo ba yan? Sabi niya, siguro naman, kaya ko mag-enroll. Kaso, nung 2 months lang yan, short-term course lang. Tapos, before natapos yung 2 months, parang hinaan ako ng loob. Parang may kulang. Parang may kulang sa daily routine na hindi ko nagawa. So, yun pala, yung paghahanap ng numbers. Yung pagiging VA, wala namang numbers dun eh. Yun. Pero natapos ko pa rin yung VA course na yun. Pero hindi ako naghanap ng client. So, nag-search ako ulit sa online and then doon ko na-encounter si PS Hub. Naalala ko pa noon na nag-message ako kay Coach Shari. Tapos sabi pa ni Coach Shari, member ka na ba ng PS Hub? Sabi ko, ano ba yung PS Hub? Search ko ulit. Tapos, inat na ako ni Coach Shari. May email na ako palaging nare-receive sa waiting list. Yun, nakita ko doon yung parang enrollment fee nung time na yun. Kaso, galing tapos sa medyo mahal na VA course, kaya nag-alangan ako sabihin sa asawa ko kung lilipat na naman ako dito sa isang course, parang gano'n. Another investment na naman. Oo. Kaya, hindi ako sa kanya, hindi pa ako nag-enroll doon sa TBSA. So, may nakita naman ako ulit na medyo short-term course lang din, medyo hindi kalakihan yung bayad, yung enrollment fee. Kaso na ulit. May kaso na ulit. So, parang nakulangan ako, parang nabitin ba? So, ang ginawa ko muna, pero tinapos ko pa rin yun, yung short-term course. Ang ginawa ko muna, doon sa YouTube, may post doon na parang free webinar si Coach Shari at si Coach Ay. Kung kagaya ngayon na bago lang natapos may 3 days, tinapos ko talaga yung araw na yun. Opo, nakakatuwa. Nakikita ko po yung pangalan niyo doon. Tinapos ko talaga yung 3 araw na yun na free webinars nila Coach. Kahit hindi pa ako nag-enroll. Hanggang na, naganahan ako doon sa course ba? Doon sa sa lesson nila. So, kaya parang hindi na ako nagpaalam sa asawa ko.
Nag-enroll na po agad. Nag-pray ako kay God. Lord, gusto kong mag-enroll sa TBAC kasi wala na akong pag-enroll. Tulungan mo naman ako ano yung gagawin ko para makapag-enroll kasi medyo ayun, nag-save ako at yung meron akong binibintang load. So yung pambenta ko ng load, hindi na natuloy kasi inipon ko doon sa pera ko para mapa-enroll ko doon sa TBSA. Ayun, na-enroll po ako last year, batch 10. Tapos, nung pag-enroll ko, ayun, excited ako kasi sabi ko sa sarili ko, eto na, dito ako belong, parang ganun. Kasi ilang course na yung napuntahan ko mga short-term courses, pero hindi pa rin, parang kulang pa rin. Kaya, ayun, eto na, this is where I belong, TBSA. Parang ganun. Wow. So, sabi ko kay Lord, sana ito na yung pinaka-last bago ko makita yung makita yung client. Dito na, sana. Pero dapat dito na. Sabi ko sa sarili ko. So, ayun. Nag-start po yung batch namin parang July. Yes, magka-batch po tayo. I remember batch 10. Yun yung nagpatuloy na nag-inspire sa akin dahil yung team ko is under action takers. So, parang, ayun Lord, parang yung team ko always parang mag-remind sa akin na to take action. Parang ganun. Every time na binabanggit mo siya, no, you have to take action. Pangalan pa lang. Tapos every time na parang nawawalan ka ng pag-asa or may mga limiting beliefs ka, na demotivate ka, dapat mag-take action ka kasi yun yung team mo. So, ayun, excited ako sa namin, sa AC namin for 2 months, 8 weeks yung AC namin, pero hindi po ako nag-absent kahit may work. At yung AC pala na pinili ko, na schedule is Saturday. Tapos, di ba, pag nasa work ka, Monday to Friday, Saturday and Sunday lang yung vacant mo. Tapos Saturday, di ba, labahan time yun. Hindi ko tapusin ka agad yung labahan or pag hindi ko natapos, iiwan ko muna, attend ko na ako ng-AC. Kasi doon kasi sa AC, parang nag-meet kayo mga fellow bookkeepers with experience or not. Tapos nag-share kung ano yung mga struggles nyo, parang gano'n. So, naganahan ako mag-attend talaga. Nung 8 weeks talaga yun, tinapos ko talaga yun. So, yung TL namin sila, TL Mylene, TL Lester, si SGL Carl, at si SGL Luz. Sila po yung mga TL namin. Wow. Shoutout po sa mga TL ni si Sis Allen, no? Nakakatuwa. Yes, at sa ibang mga action takers dyan. Ayun. So, siyempre, shoutout din dun sa dun sa sister mo po. So, tinago nyo pala yung pag-enroll nyo. sabi ko nga sa kanya, nag-start na ba? Kasi nandito siya kanina. Mag-start na. Labas kami na. Ano po kaya na Mr. ngayong nalaman niya na... Nung before, nalaman niya na nag-enroll na ako sa community. Ditong, lately lang, nung nagka-client na ako. Kasi before, sabi ko sa kanya, kung magka-client man ako, dapat hindi na ako gigising ng maaga para magluto ng pagkain, para gano'n-gano'n. Siya na yung gagawa nun. At siya nga yung gumawa na ngayon. Wow. Dali, gigising ko ako, kakain, mag-prepare, papuntang work. Yung work lang din niya, nasa malapit lang din dito sa amin. Ayun. Yun nga. 2 months, tapos, Yeah, 2 months, tapos, sige po. Namin, tapos, tinapos ko yun. Tapos, yung ginawa ko, kasi mahirap pag may full-time job ka, tapos freelance ka, di ba? So, time na parang na-demotivate ako, nawala ng,
Ang ano ko lang is, sinave ko yung mga FPS, previous FPS. Oo, tapos during lunchtime, yun yung pinapakinggan ko, pinapanood para para yung Motivation ba? Opo. nandyan palagi. Oo. Sa office, hindi ako parang mawala ng gana. May ano pa rin ako, karoon pa rin ako ng time na mag na magpatuloy. Parang ganun. Since nabanggit niyo po, no, na nahirapan kayo dun sa pag-part-time kasi pinagsabay niyo po pala yung full-time niyo tsaka yung pag-part-time as freelancer, no? Ano yung parang naging common struggles and paano niyo po siya na-resolve? Paano niyo po siya kinaya? Ay, along my journey sa freelancing, hindi po madali. Hindi po siya madali. Unang-una, time management po. Yung pinakauna. Kasi nga, may full-time work pa ako, tapos sa gabi lang ako nakakapag-aral ng mga lessons. So, yun nga, ginagawa ko, nagsisave ako ng mga webinars at dun sa office during free time ko pinapanood yung iba. Tapos nagti-take down notes ako doon kung ano yung mga lesson doon. And then yung pangalawa po is yung getting clients. Naging nahirapan po ako sa pagkuha ng clients doon na kasi may full-time work ako. So, before I started online freelancing, consistent na po ako kung ano yung mga ideal clients ko. So, una, fit po sa schedule ko. So, fit po sa schedule ko, tapos yung time nila is gabi sa atin para makapag-work ako. Tapos, part-time lang or flexi yung time. Tapos yung sinendan ko ng mga application, hindi po ako nag-apply dun sa mga agency or mga bookkeeping firm kasi alam ko, full-time mostly yung nila. Opo. Oo, yung hinahanap nila. So, nahirapan ako doon. Pero, thankfully po, grateful po na hanap ko naman din yung gusto ko na client. Then, aside from that, naging struggle ko rin yung time zone ng ibang bansa. Kasi nasubukan ko na nakaschedule sana ako ng interview. Na parang nakaligtaan ko yung time, na iba yung time nila. So, EST, oo. CST, parang ganun. Meron ding time na nakaschedule ako 3 a.m. Hindi ako nakasipot. Nakatulog ako kasi nga 3 a.m. Tapos minsan din, nag-message ako kay SGL, Carl SGL. Anong time na? Nakalimutan ko, sabi ko na anak ko, ma, huwag ka nang matulog, baka... Huwag ka nang matulog. Huwag ka nang matulog, ma, baka hindi ka na magsisipot sa makasipot doon sa interview. Parang yung eldest ko, sabi niya, yun, nahirapan din ako doon. Pero, grateful naman din po kasi merong isang client na nag-message. Siya pa yung nag-adjust kasi sabi ko, minessage ko siya nung nagising ako. Dapat 12 a.m. Tapos, nagising ako, past 12 na. So, minessage ko siya, sorry, I was not able to wake up that time. Pero alam naman niya. Tapos, reschedule niya ako ng other time. Kasi alam naman niya na iba yung time zone natin. Grabe na nakaka-touch yun. Ayan. Kasi nagkaroon ng opportunity to the time difference. Bait naman ni client. Oo. Si client yung nag-adjust. Iba yung mga clients. May mga clients na sila yung nag-adjust. May mga client na basta sa client getting process, iba yung mga clients na meet mo doon. Pero I think malaking factor din yung pagiging honest niyo po. Kasi nabanggit niya yun. Na nakalimutan niyo talaga. By the way, shout out po sa mga nanonood. Sorry na dahil brown out po sa amin. May konting lag ng konti. So, hi kay Sir Nicky. Hi po, TL Melona. Hi Andy. Hi Jodeline. Hi Carl Mark. Hi Coach Shari. Hi Alma.
No? And sabi nga nila dito, time is gold. Tama. Yes. Okay, thank you, Miss Allen. Ito po, Miss Allen, no? Since you have your full-time job, tapos ginagawa mo yung freelancing on the side, so masasabi talaga natin na posible talaga. Okay? Yes po. So, dyan din po ako nag-start, no? Pinagsabay yung trabaho at saka yung freelancing. Ito naman po, ano naman po yung mga challenges na na-encounter ninyo aside po doon sa time management in doing freelancing? Yun nga, yung getting clients po. Isa din yun, yung time zone. Then, sa getting in clients po, doon ako nahirapan kasi nga meron ako ideal client na parang dapat sundin ko ba. Meron maraming nagme-message na mga agency pero hindi nga ako tapos yung iba direct pero kasi ang hanap nila is full time. So, hindi po ako tapos dumating pa yung time na parang kailangan ko na talaga magka-client. Di ba nag-message ako dati sa iyo po regarding my papa. At kay Coach dati na kasakit po yung papa ko tapos na-ICU siya almost 2 months. So, parang gusto ko na talaga magka-client para mas makatulong ako financially kanya. So, ayun po. Pero, hindi pa siya dumating yung client ko. So, ang ginawa ko na lang, I keep on praying ng taimtim na ayun, ayaw ko umiyak. Okay lang po. Anyway, no? Ang ganda nun kasi while getting clients, na-handle niya yung rejections kasi sigurado yung rejections habang nag-apply ka. If meron man na nag-apply at natanggap agad doon sa first try, congrats sa'yo, ang lakas mo kay Lord. Pero kami po na nag-handle ng rejections, actually, even tayo, I think mas malakas tayo kay Lord kasi alam ni Lord, kaya natin mag-handle ng rejections. Kaya, ang ganda lang na nagtiwala lang tayo. We kept on praying, we kept on trying. Kaya pala doon galing yung topic natin na consistent. Parang lang din, parang naano ko lang din doon sa mindset coaching ni Coach Sharon na normal lang yan, hindi ka nag-iisa. Pare-pareho tayo nagdaanan. Parang yun. Pero thankful naman ako kasi parang pinag-uugutan ko yung mga advice ko, yung reason ba kung bakit ako pinasukan to, parang gano'n. Then, thankfully po, I'm grateful naman din kasi kahit sa mga pinagdaanan, nahanap ko yung mga client na yun, hindi lang isa, tapos meron kami sa parang gano'n. Part-time flexible yung kaya nila. Wow, galing. So, 4 yung clients nyo ngayon, tama ba? Oo, yung first po, noong December, po siya, 10 hours freelance lang po. Tinanggap ko siya, December po siya nag-message, tapos parang binalikan niya ako after the holiday kasi medyo busy pa. Pero nag-message po talaga siya sa akin ulit, March na. Parang kinalimutan ko na lang ba. Pero tinanggap ko siya nung una, kasi sabi niya 10 hours lang freelance, doing freelance for his business. Tapos sabi ko, okay na to para pang-simula. Tapos doon na ako mag-fit-in kung ano yung mga kailangan niya na pwede kong gawin. Yung turo niyo, Coach, na once na nandun ka na, tapos pwede mo siyang i-offer sa kanya para madali yung part ng client na yun. Magawa ko yun sa kanya, Coach. So, March siya, yung project na tapos ng May, kinuha na talaga niya. Tapos aside from client, yun yung pinost ko kagabi, Coach. Aside from that client, meron siyang partner. So yung kagabi, hindi doon para sa business niya, kundi yung sa partner niya na
may pinagawa siyang financial statement. So, happy-happy siya kasi ginawa ko daw ng mabuti yung trabaho ko, beyond expectation daw, sabi niya. And then, siya din yung client na nag-refer pa ng dalawang friend niya. Grabe. Si client na yan nag-refer dahil dun sa over-delivery. Good Sa son. tatlo coach, iba pa rin yan. Oh, hindi pa yan hindi pa daw kasali din sa tatlo. Wow. So, that's the power of referral. Yeah. Yun, the power of referral po si client number one. Quality on top talaga, no? Ipopromote niya yung mag-isa. Ima-market ka ng quality ng work mo. Oo. Yeah. Tapos sabi ko pa sa kanya, kasi yung sa business niya, hindi pa kagaya yung work sa pinagawa niya sa partner niya. So sabi ko sa kanya, pag matapos na to, yung sa partner niya, may suggestion ako sa kanya kung okay lang ba sa kanya na gawin ko sa company niya yung ginawa ko dito sa partner niya. Para when tax season comes, ready na yung books niya. Okay naman sa kanya. Sabi niya kagabi, balikan niya ako next week para ma-discuss po yun, sabi niya. Ayun. So, dapat i-present mo yung pang-power value communication ng service mo. Yeah. Yung client coach na hindi po ako in-interview niya. Hindi po kami nag-interview. Tapos first time po namin nag-meet kagabi. Wow. Yung sumasahod ka na't lahat-lahat, hindi pa pala kayo nag-meet. Akala ko scam na. Siya pa yung nagturo sa akin coach paano gumawa ng Payoneer account. Wow, So after galing. din na client, no? Later na lang nagkita-kita through Zoom, pero nakapagbayad na. So, ang galing naman, no? So, makikita mo talaga yung benefits, no? In doing freelancing, kahit po part-time. Okay, so, yun nga yung naging struggle ni Miss Allen, halos yung mga na-applyan niya dati is yung mga positions full-time, pero naging clear lang po si Miss Allen kung ano ba talaga yung gusto niya para sa isang client kasi meron pa po siyang job. So, yan po yung isa sa mga requirement na kailangan po natin, no? Habang nag-work po tayo full-time, dapat clear tayo na yung mga pang part-time or yung working flexible time lang yung pupunin natin. Yan. Okay. Miss Allen, sa tingin niyo po, ano po yung mga benefits working from home? Yan. For me, one of yung mga benefits po working from home is yung you have the time freedom. Kahit anong oras, flexi yung hours mo. Kung kahit anong oras pwede mo siyang gawin. Tapos mas productive ka kasi walang boss na nag-ano sa'yo. Nag-uutos sa'yo, parang nag-follow up. Tapos spending more time with the kids and the family. Okay. Pero yung time flexibility, di ba? Parang, at saka yung walang nag-uutos sa'yo, somehow magiging cons siya if hindi mo siya natutong i-maximize. Paano nyo po, at ano po yung idea nyo regarding time management? At paano siya nakatulong? Kasi, ang ganda nung kayo mismo, nagkaroon kayo ng idea kung ano yung gusto yung client, kung flexi ba siya, kung part-time ba siya. Pero ano po yung nag-push sa inyo para i-maximize yung time nyo? Paano nyo po manage yung time nyo? Paano po minanage ko yung time? Yung sa mga client ko, flexi po yung hours niya. Bali, meron po akong dalawang client, clean up catch up yung ginagawa ko. So, sa ngayon po, ako nabot ng 30 days. So, after 30 days, depende na po sa kanila yung decision kung nagawa ko ba ng maigi yung trabaho ko. So, sa ngayon, yung dalawa, ginano ko na lang. During weekend ko siya ginagawa. Yung dalawa. Tapos yung iba, 2 hours. Wow. Parang ano lang, kung ano lang yung priority muna. Ipa-prioritize mo muna kung ano yung dapat mo kaunod.
nagkaroon ka ng clear idea, set sila ng weekend, tapos set ka ng priorities mo, pinagkasunod-sunod sila. Ang gandang advice nun, inline siya dun sa na-attenda natin sa VBT, no? Dapat talaga may system, tapos ma-maximize natin lahat yun. And things will get kung saan yung goal mo talaga. Ang galing, ang galing. Tapos ano din po, clear po din po ako sa mga clients ko na meron po akong work. Tapos, actually, meron din po akong isang client coach na parang bookkeeping firm po siya, tapos part-time. So, before I accepted, wala din po yung interview. Pero, hindi po siya scam kasi sumahod na din po ako. Bookkeeping firm po siya. Tapos, nagpadala po siya ng MNDA. So, parang 3 years yung nakalagay. Before I signed that document sa kanya, tanong ko talaga sa kanya na, okay lang ba kung magkaroon po ako ng client during that period? Sa kanya. Kasi nga, meron tayong pinagmahal ng 3 years. Sabi niya, okay lang kasi part-time. Tsaka okay lang na So, dapat lang po, honest po tayo sa kanila. True. So, meron talagang magandang resulta yung pagiging honest natin, no? Tama. Hindi lang yung dahil after tayo na ma-close agad natin yung client. Kumbaga pa, naging concern tayo doon sa kalabasan na push yung project. Okay, so that's great po, no, Miss Allen? Ito po, Miss Allen, no? Siyempre, meron ka pang full-time job, tapos meron ka pang part-time clients. Okay? So, sa tingin nyo ba, na-reach nyo na ba yung goal nyo? At para po sa inyo, how do you define success? Sa ngayon po, unti-unti pong na-reach na yung goal ko. Una po sa pagkuha ko ng client, yung ideal clients ko talaga. Tapos unti-unti pong sa isa sa mga biggest goal ko na-achieve ko yun, lalo na yung tutulong ko sa financial. And then po, for me po, success is pinagsisikapan po at patuloy na parang bumabangon kung ano man yung mga challenges at trials na na-encounter mo hanggang marating mo yung goal mo. Kasi wala pong success kung hindi dadaan sa mga failures. Normal lang po yan kung meron tayong naranasan na ganyan. Ang importante lang po, be consistent lang po tayo, may progress each day, kahit paunti-unti. Basta nag-move. Ika nga doon sa mindset coaching ni Coach Shari na success can be a slow process, but quitting won't speed it up. So, pag nag-quit ka, hindi ka na talaga, parang wala nang way ba na ma-reach mo pa yung success mo kung nag-quit ka. So, kahit paunti-unti lang. Normal lang po yung parang natirapan tayo. One step at a time, no? Ang ganda nun. Kasi ginawa mong stepping stone yung failures. Naging consistent ka lang, nag-trust ka dun sa process until na-meet mo yung success. Ano yung pinanghawakan mo? Paano ka hindi sumuko dun sa failures mo? Dahil ba you have bills to pay? Or dahil dun sa ano yung ginawa nating grabing motivation? Ano yung reason why bumabangon natin? Sa family po. Kasi ko sa papa ko, siya pa yung nagkasakit. Ayun. Okay. Break muna tayo kay Miss Allen. Yes, yun yung pinakamalaking hugot po ni Miss Allen, no, para sa kanyang freelancing journey. Okay, so isa din po yan sa factors, no, bakit po natin pinagpatuloy itong online freelancing. So aside from having quality time with our family, ayan, makasama po natin sila, okay, at maging priority din natin sila. Siyempre,
iba naman talaga na yung bang magkasama-sama kayo. Okay? So, So, yan. and Okay thank you na, for Sally. sharing, Eto no, po. Miss Allen. So, ibig sabihin, posible talaga, Jebby, di ba? Na Opo. you are having full-time job, then you are doing this part-time, okay? Basta alamin mo lang talaga kung ano ba talaga yung gusto mo. Okay? So, that's great. So, para po Hindi sa ko rin mga, po akalain yun. yes po, o yun, Hindi hindi ko pa rin daw po akalain akalain Miss Allen. na pwede pala yun. Yes, Totoo. posible yan. Kaya Okay. kailangan talaga masubukan natin, no? At malaman natin kung posible siya. Kasi most of the time, ang sinasabi nga talaga is, yung pinakamahirap is to get started. And once nag-umpisa ka na, tulad nung nabanggit ni Coach Shari dun sa chat, ikaw na yung susuko. It's possible to handle multiple clients. Tapos yung Very client, sila na yung gagawa ng marketing talaga sa'yo, tulad nung kay Coach Allen. Ang ganda lang nun. No? ang Tapos, galing. syempre, since nandito na rin naman tayo at dinidiscuss natin yung success, if may mga aspiring bookkeepers po, Sis Allen, ano po yung message na mapapayo niyo sa kanila? Advice kung paano sila maging isang bookkeeper? Yes po. Kung aspiring pa po kayo ngayon, I've been there na. So, at least, pinapasukan po natin na hindi po madali. Diba? So, iba-iba po tayo ng problems, challenges na. Kinakawala. So, never po. Maging consistent po tayo, trust the process. Do our best, kahit pamatikot yun nga, each day. Ang importante mag-improve tayo, and that way po, you're making dreams, you're into reality. So, instead, natin sa mind natin na hindi talaga tayo mag-give up. So, each one of us po, mga biggest wise. May mga biggest wise tayo kung bakit tayo nag-online freelancing. So, gawin po nating inspirations at motivation po yung achievements ng iba. Para magpatuloy. If burned out, just relax, take rest for a while, and continue but never give up. So, yun po. Ika nga sa TV na sinisiglan, yung pinapadalang sa coach, don't deposit excuses daw. Ayun. Dito sa USA, super sulit po yung pinag-enroll nyo, yung investment nyo. Kailangan po talaga natin mag-invest. Kahit nga ako, pero bago ako sa online freelancing, so nag-invest po ako. Madami pong learnings na makukuha dito. Yung lesson nila doon sa napapit na kung ano yung status mo, accounting knowledge, or certificate ka, or wala pang knowledge sa accounting at bookkeeping. So, ano na po doon, kung saan ka po magsimula sa learning. So, yun, marami kang makukuha. Aside from those learnings, lessons, meron pa mga additional na mga pre-webinars na sa loob. So, I know, lang po, open na po yung batch. So, mag-enroll na kayo. Wow! Maraming salamat sa libreng pa-marketing po, Sis Allen. Pero nakakatuwa, no? Ang priority talaga pala ay malaman natin kung ano yung biggest why natin. Tapos pag nagka-idea na tayo kung ano yung hugot natin na yun, gamitin natin siyang motivation, solid na drive, para next step tayo, mag-move forward tayo. Tapos, pag nakita na natin kung ano yung ideal na goal natin, clear goal ba? You have to trust the process. Tapos, ang cute nung na-note nyo po na make your dreams in reality. Kasi usually nakikita lang natin yan sa fairy tale, di ba? Pero pag isinabuhay pala natin siya, mas malala yung benefit niya. Ang galing. Pero binakapan niyo siya ng never give up. So it means talagang nandyan yung mga bagay na questionin ka, bibigyan ka ng problema, yung mga trials, no? Grabe. Ang ganda lang nun. Kasi babalik ka lang, kapag napagod ka, relax and take a rest. Take a break, KitKat. Mag-break talaga tayo kasi pag sinusunod natin yung
mga lessons doon sa loob, ma-overwhelm po talaga tayo. Tapos hindi na po yun magsisingkin sa mga natin. Totoo. Oo. So, dapat po Totoo yan. Nag-nosebleed din po ako. Dahan-dahan. Actually, marami pa talaga mga bagong lessons. Kaya lang inuunti-unti ko lang kasi syempre, ano naman course outline, masyado ng mahaba. Okay. Tapos may idadagdag pa tayo. So, ganun. Ayan. Okay. So, thank you, Miss Allen. No? In-advertise pa yung enrollment ng batch 12. Ayan. Okay. Eto, Miss Allen, para po sa iyo, what makes a good support group? Yan. Yan yung isa din. Yung good support, to have a good support po, like sa community po natin. Sa community po, yun nga, sabi ko, iba't iba yung problems, challenges, trials na meron tayo bago tayo pumasok dun sa dito sa community natin. So, bali po, ang importante po huwag po sila mahiya sa community natin. Yung community, a good support group, handa po siyang makinig, tulong, sa mga nangangailangan. Yung so, pwede tayo magtanong doon. Tapos kung meron na rin mga encounter along the journey, meron doon sasagot para po sa amin. Meron po tayong hindi alam. Meron po maraming tao at coaches, maraming generous na andyan sasagot doon. At yung good support group po is nagkikita ng bawat isa. Parang sama-sama ba? Sama-samang naghihilahan pataas. Parang nagtutulungan. Oo. Tapos, sama-samang nagtutulungan para ma-achieve yung goal ng bawat isa. Wow. Ang powerful ng note na hilahan. Hilahan usually pababa, di ba? Pero this time, hilahan pataas. Tulong-tulong, no? Ang galing, ang galing. Tapos, yung good community pala, dapat willing silang makinig, willing silang tumulong. Kasi kung tanong ka na ng tanong, pero marunong lang sila makinig, hindi sila sumasagot, hindi pala pwedeng isa lang. Dapat pareho, no? Nakikinig sila and sumasagot sila. And willing sila. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Sino po yung mga pinaka-nakatulong sa inyo? Para yan, ma-shoutout natin sila since nasa Friday Play Stories naman na tayo. Unang-una po. Kakataon mo na. Yeah, this is your chance. Una-una po sina Coach Shari at si Coach Alfie. Dahil ginawa nila itong community na to para sa atin at sa mga aspiring bookkeepers and accountants. And then po, mention ko na talaga, before po ako nagka-client, na-post ko din po sa group na meron po akong parang partner na una po siya nagkaroon ng client, tapos parang same batch kami pero from the other team. So, taga Cebu siya, tapos nagtulungan kami dun sa client niya. E-commerce bookkeeping po yun, yung client niya. And then, shout out ko po siya si Sis Beverly Lapintao. Parang nandyan po siya. Magandang hapon po. Nakatulong po din siya sa akin maging confident para kung magkaroon ako ng client, parang bihasa na ako dun. Kasi QuickBooks din yung gamit niya. Tapos, nakilala ko rin sina Arlene Efondo, si Sis Arlene. Oo, tapos yung mga virtual lang natin na nakilala. Tapos ang pinaka po is si Coach Melona. Si Sis Melona po. Matagal na kami nakakilala ni Ms. Melona kasi SGL na rin siya dun nung una sa batch 10. So, ayun, na build up yung
yung friendship virtually. And then, nung March, nasabi ko rin sa kanya yung regarding sa papa ko. So, tinulungan din niya ako nung March. Naging partner din po kami sa isa po niyang client. E-commerce bookkeeping po din yung yung client ko yun. And then, yung iba na mga nakilala ko sa community, hindi ko na isa-isa din. Shout out to na lang. Yun. Yung sa Action Taker, shout out din po sa mga naka-team ni Sis Allen, no? Nakakatuwa na kapag may inaaral ka pala, may bilang yung learnings mo at learnings ng mga kasama mo nag-aaral. So, compounded yung learnings, no? Kala ko sa interest lang nag-work yan. Amazing. And yes, no? Yung friends natin na virtual friends na tumutulong sa atin, friends pa din sila. At ang laking tulong ni TL Melona. So, shout out po sa inyo. Kaya pala, aga nilang pumasok kanina. Ang galing. And generous person po. Galing. Yan, no? So, iba talaga pag may community effort and support. Okay. So, Miss Allen, bago po tayo magtatapos, baka meron po kayong i-impart na message, lalong-lalo na sa mga watchers po natin ngayong hapon. Yun nga po, wag lang po tayong wala ng pag-asa. Isa-isa po sa atin meron pong nakalaan yung para sa atin. Gawa lang po tayo ng take action lang po tayo palagi at darating din yun. At magpe-pray po tayo ng taimtim po sa Kanya, kay God. Yun po. Wag lang mawala ng pag-asa. Ayun. Amen. Okay. Kasi ako, almost 2 years bago nagka-client. Yes. Hindi ka nag-iisa. Madami din tayo niyan, no? Yes. So, lahat talaga pagdaanan. So, syempre, nagkaroon na po kayo ngayon ng client. So, iba talaga yung feeling, di ba? So, you have this winning feeling na at last, yes, nakuha ko na yung aking first online client. Okay, so, then, after that, thank God. Ayan. Okay. So, since napag-advertise na rin ni Miss Allen yung ating enrollment for the Batch 12 Masterclass, ayan. Okay, so, paubos na rin po yung ating early bird slot. So, kung meron pa po kayong time, no? Okay, so, pwede nyo pang i-push for today para makahabol po. Okay, so, our enrollment for early bird ay up to July 5, although yung mga slots natin medyo konti na lang. Then, so yung gusto pa pong humabol po kayo. Yeah, napaka-excited ng mga kasama natin sa gabi, Coach Alvin, no? Kaya naging limited na yung slots kasi grabe, nakakatipid sila ng around 3,000 pala kapag early bird. So yes, congrats na agad sa mga nakapag-reserve na. And yes, congrats na sa mga nakapag-enroll kagabi, no? Actually, morning na pala siya kasi inabangan nila yung alas 12. So, congrats na po agad. Even if inaaral pa lang natin siya, andun na kasi yung motivation and drive. So, sakyan lang natin yan, magtiwala tayo. Sabi nga ni Sis Allen, no? May nakalaan lahat para sa atin. Hindi tayo makubusan ng isda. Ang lawak ng ocean eh. And yes, no? Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Okay lang, darating din. Amazing. At huwag kayong ma-overwhelm doon sa lesson. Ayun. Huwag tayong pa-overwhelm sa lessons. Slowly but surely, sabi nga dun sa comments kanina. Actually, hindi mo naman kailangan talaga i-consume lahat bago ka magkaroon ng clients, no? So, while learning, ikaw mismo, ma-assess mo na. Yes, ma-assess mo na. Kahit ako, hindi ko pa kahit nasa, diba? Kahit nasa 60% confidence, ang importante lang, maka-step 1 ka na doon na makakuha ka ng isang client. Then, yun, add ka na lang. Okay? Sunod-sunod na. And then, ask help from others. Yes. Ganon. Okay. So, sa mga newbies, okay, so, sa nakapanood ngayong hapon, no, Miss Allen is a concrete example na
posible po na magkaroon po ng part-time clients kahit na may full-time job. Okay? So, very possible po siya sa mga corporate workers. Lalong-lalo na pag tinitest mo pa lang po, ano ba itong online freelancing? Ano ba itong online bookkeeping? So, mas maganda kasi na makapag-start ka dyan para ikaw mismo ma-assess mo kung ito bang career ay para po ba ito sa akin or pwede ko ba siyang going full-time. Ayan. Okay. So, Jebby, baka meron ka pang ano tawag ito, isa-shout out. May pahabol ka pa ba? Yan, shout out po sa mga kasama ko na sinubaybayan to, no? Kasi may mga personal friends ko ako na na-invite, pumasok sila dun sa 3 days free training. And sobrang excited nila dun sa TBSA enrollment. So yes, no? Congrats na agad. Pero since hindi pa tayo nakapag-enroll lahat, and yung iba po kasi wala pa talagang resources, sulitin natin yung mga free na YouTube videos and Facebook videos na available dun sa community natin na for free, no? Let me remind you guys kung ano siya. So, ito po yung pangalan niya, The Shepherd Virtual Accountants and Bookkeepers. Available yan sa Facebook and YouTube. So, check natin yon. May progression guide din siya na pwede natin gamitin para makakuha na tayo ng clients. Like nang nasabi namin kagabi, no? Yung mga iba, nakakuha na sila ng clients even before pa mag-enroll. Pero nag-enroll pa din sila for the masterclass kasi sobrang dami talaga. Siksik, liglig, umaapaw yung learnings doon. So, ang sarap lang mag-invest kapag may enough resources ka na. Yung time, energy, and resources, ikot natin sila until such time na sobrang level up na tayo. Tayo na yung susuko dun sa clients na padating na lang sila, pipili ka na lang. Ayun, yun po yung closing remarks ko, Coach Alfie. Okay, so guys, ayan. Thank you, Jebby. Thank you, Miss Allen. Okay? Hope, Miss Allen, marami pa pong clients na darating, no? Lalong-lalo na yung referral power system, no? Okay? So, iba talaga yung nahatak ng refer. Okay. Ay, may pahabol pa po ako. So, Sure. go ahead. Ano po, profile optimization po. Importante din po. Kasi yung isa kong client, Profile optimization. yung isa kong client sa Upwork, first client ko sa Upwork, hindi po ako nag-apply sa kanya. Siya lang yung nag-message sa akin. Wow! Tingnan mo nga naman, no? Pag-optimize pala yung profile mo, si client na mismo maghahanap sa'yo. Kalain mo Meron yun. din kasi iba na before sila magpo-post ng project, tinitingnan muna nila kung sino yung pwede, parang gano'n. Nice, nice. So, ramdam ko talaga na pinag-aralan natin yung process. Kasi nandun yun sa process. Yes, no? So, kahit na inaaral pa lang natin siya, kung may kasama na siyang implementation, yung nakikita natin, ini-implement na natin siya agad, yung profile natin. Kahit wala pa tayong application pala, pwedeng si client yung lumapit sa atin. Amazing, amazing. Amazing. And yes, isa pa lang portion po yun. Ang dami pa. Ang dami pa. Okay. So, amazing. Amazing din kay Miss Allen at kay Jebby. Thank you din po, no? Okay. At sa mga viewers po ngayong hapon, ayan. So, it's Friday and last day of the month na. So, mind you guys, no? So, gawin natin worthwhile and, ano ba tawag nito? Mas mabunga yung ating last 6 months for this year, no? So, we have July to December na kasi bukas, July 1 na. So, today is June 30. Ayan. So, be excited. And happy weekend po sa lahat. Okay? Happy weekend! God bless. Bye-bye. Thank you, Miss Allen. Thank you, Jebby. Thank you, Miss Allen. Thank you, Coach Alfie. See you again next week.